Alam ba ninyo na sa likod ng napakagandang Yellowstone National Park na sikat na tourist destination ngayon ay minsang naganap ang kakilakilabot na sakuna? Nangyari ito 640,000 years na ang nakalipas nang biglang magising ang matagal ng tahimik na Yellowstone supervolcano. Dahil doon napakaraming nabubuhay na organismo ang namatay. Lahat ay nalantad sa umaapaw na lava na umabot sa humigit kumulang 1,200 degrees Celsius. Makinig kayong mabuti dahil maaari itong maulit anumang oras. At kung ganoon, baka literal na magmukhang end of the world scenario para sa marami. Minsang pumutok si Yellowstone, sabay-sabay na napuno ng nagbabagang lava ang kalupaan, sinupok ang lahat ng nakakasagasa nito, at kumalat ang mala-alikabok na abo sa libu-libong kilometro sa paligid. Nawala ng sikat ng araw sa loob ng maraming buwan, habang ang sunod-sunod na pagyanig at tsunami ay pumawi ng kabuhayan sa malalapit na lugar. Kung iisipin, parang pelikula itong pinapanood natin, pero mas malala dahil nangyari na talaga ito noon at pwedeng mangyari uli. Kung hindi pa kayo kumbinsido sa lakas ng mga supervolcano, isipin ninyo na may mga 20 ganitong uri sa buong mundo at kabilang na ang Yellowstone sa may potensyal na mapinsala, hindi lang ang Amerika kundi maging ang ibang parte ng planeta. Pero ano ba ang supervolcano? Ito ay isang bulkan na kung puputok, kayang magdulot ng napakalaking pagbabago sa klima ng Earth at magbunga ng mga sakunang hindi natin kayang basta labanan. Isa sa mga susi na dahilan kung bakit nakakatakot ang supervolcano eruption ay ang napakalaking dami ng abong tatakip sa sinag ng araw at nababawasan ng init na dumadating sa ating kapaligiran. Isa sa mga pinakamadugong halimbawa ng perwisyong dulot ng supervolcano ay ang pagputok ng Tambora sa Indonesia noong 1815. 3 araw itong tuloy-tuloy na pumutok at mahigit 70,000 agad ang namatay sa mismong pagsabog. Pero daan-daang libo pa ang sumunod na nasawi dahil sa paglaganap ng sakit at taggutom. Bakit malaking epekto ang naranasan? Nilabas ng Tambora sa loob ng 3 araw ang tinatayang 175 cubic kilometers ng mga debris at abo. Halimbawa, kung mahirap itong i-visualize, isipin ninyong pwede nitong tabunan ng mahigit 57 meters na abo ang buong estado ng Rhode Island sa Amerika. At kahit pa ang Singapore ay kaya rin nitong balutin ng 26 metrong kapal. Sobrang tindi ng lakas na inihambing ito ng mga eksperto sa sabay-sabay na 2 milyong atomic bombs. At kung gaano kataas ang na-reach ng ash plume, umabot ito ng halos 43.5 kilometers. Samantalang ang normal na cruising altitude ng Boeing airplanes ay wala pang 10 kilometers. Dahil sa lakas ng hangin, kumalat kaagad ang sulfur, chlorine at fluorine, nagdulot ng anti-greenhouse effect at dali-daling pinalamig ang temperatura sa mundo. Sobrang matindi ang epekto at naging mabagal ng husto ang aktibidad ng agrikultura sa maraming rehiyon. Nakakasyak isipin na ganun kabilis ang tinatawag na climate shifting dahil lang sa isang supervolcano. Hindi lang si Tambora ang supervolcano na nakapagdulot ng matinding pagkawasak. May Krakatoa naman na sumabog noong August 26, 1883, mga 70 years matapos ang sakunang dinala ng Tambora. At nasa Indonesia rin ito. Ang pagsabog ay tumagal ng mahigit 2 buwan at pumatay ng 36,000 katao. Bukod pa sa pagkasira ng daan-daang coastal villages, pero ang pinaka nakakatakot dito ay hindi lang ang mismong putok, kundi ang sunod-sunod na napakataas na tsunami na umabot pa hanggang South America. Ang isa sa mga wave ay nagkaroon ng taas na 41 meters na literally bumura sa buhay at kabuhayan sa kahabaan ng baybayin. Kumbaga 2,000 katao lamang ang tunay na namatay dahil sa mismong pagbuga ng bulkan, samantalang 34,000 ang tinamaan ng sunod-sunod na alon. At pagkatapos ng pagsabog, ginimbal pa ang mundo ng napakatingkad na afterglow sa kalangitan na naging resulta ng maliliit na particle ng abo na nakakalat pa rin ng matagal sa atmosphere. Bukod pa riyan, meron tayong Toba Volcano na 74,000 years na ang nakararaan ay pumutok ng ubod ng lakas. Sinasabi ng mga eksperto na bumagsak ng husto ang temperatura sa mundo dahil sa kalakasan ng pagsabog na yon at maaring bumaba pa ito ng mga 6 hanggang 10 taon o higit pa na halos nakaranas tayong lahat ng volcanic winter. Ang ilang mga siyentipiko ay naniniwalang iilan lang sa ating mga ninuno ang nakaligtas, karamihan ay naroon sa Africa. At doon nagsimulang muling magparami at mabuhay ng dahan-dahan. Nahukay ang mga bakas ng Toba eruption sa kung saan-saan maging sa East Africa, Indian Ocean at iba pang rehiyon na nagpapakita ng lawak ng binuga nitong abo. Kung nakaligtas man ang ilan, tiyak na naghirap silang mabuhay dahil nasira ang mga halaman,
napatay ang maraming hayop, at bumagsak ang temperatura halos worldwide. Hindi nakapagtatakang iniisip ng ilang historian na dahil sa Toba eruption, natagalan ang pag-unlad ng ating sibilisasyon ng daan o libu-libong taon. Isipin nyo kung gaano katindi ang inalis sa atin ng ganitong kalaking kalamidad. At hindi lang sa Earth may mga supervolkano, kundi maging sa ibang planeta tulad ng Mars. May teoryang nagsasabing maaaring isa ang sunod-sunod na pagputok ng supervolcano sa dahilan kung bakit nawala ang magandang kapaligiran ng Mars at nanatiling di na matirhan ng anumang nabubuhay. Ang pagkakaiba lang ay dikit-dikit sa isang rehiyon ang mga bulkan sa Mars, samantalang dito sa Earth, nakakalat ang ating mga supervolcano. At sa pag-usad ng tectonic plates, lalong nagkahiwa-hiwalay ang mga ito. Kaya may makikita tayo sa Amerika, Yellowstone, sa Asia, Krakatoa, Tambora, Toba, at pati sa iba pang bahagi ng planeta. Balik tayo sa Earth. May isa pang kilalang supervolcano na sumabog noong 1912, ang Novarupta sa Alaska, na itinuturing na pinakamalaking pagsabog ng bulkan sa loob ng kasaysayan ng North America. 5 araw bago ito, nagkaroon ng malalakas na lindol sa nayon ng Katmai na halos 258 kilometers ang layo mula sa bulkan. Noong nangyari ang malalakas na pagsabog, dumilim ng sobra sa Kodiak Island na ilang daang kilometro ang distansya at halos 60 hours silang nabalot ng kompletong dilim. Bumagsak ang mga bahay dahil sa bigat ng abo at nasira ang supply ng tubig. Kung muling pumutok ang Novarupta, kayang-kaya nitong mawasak ang malaking bahagi ng Alaska, pati na rin maaapektuhan ang Canada, Chukotka, at iba pang kalapit rehiyon. Tinatayang daan-daang libong tao ang mamamatay agad, bukod pa sa domino effect ng pagtigil ng mga serbisyo at pagkain. Samantala, may Mount Paektu o Pektu sa pagitan ng China at North Korea, nakaiba dahil nasa gitna siya ng plate at hindi sa junction. Pero nakakatakot ang nakatago rito dahil kilala siyang isa sa pinakaposibleng magdulot ng supervolcano eruption sa hinaharap. Wala pang katiyakan ang mga senyales ng pag-alburuto at pinangangambahan ng ilang sayentipiko na kung magpapasabog ito ng todo, maaapektuhan ang China, North at South Korea at Japan. Tantiya pa nga nila, mas malakas itong pumutok dati kaysa sa Tambora. Kung lumala, lalabas ang tone-toneladang sulfur at abo at magkakaroon ng acid rain, pagbagsak ng temperatura at posibleng pagkasira ng ating mga pananim at pinagkukunan ng inumin. At di pa dyan natatapos, muling nagsalita ang Child Krakatoa, ang anak ng dating bulkan na sumira sa maraming bayan. Taong 2018, sumabog ito at nagdulot ng napakataas na 80 meters wave of tsunami na puminsala sa mga lugar sa paligid. Libo-libo ang naitalang namatay at nawalan ng tirahan. Hindi pa rin natutulog ang mga bulkan, nararamdaman pa rin silang gumagalaw. Tulad ng 2021 eruption ng Hunga-Tonga Hunga Haapay, kung saan nakapagtala ng napakaraming volcanic lightning at umabot hanggang mesosphere ang usok. Pinagsama-sama, lahat ng iyan ay nagpapakita kung gaano kadelikado ang ating mundo pagdating sa supervolcano eruptions. Ngayon, saan nga ba papasok si Yellowstone ulit? Maraming siyentipiko ang titingin sa mga geyser nito bilang barometro kung aktibo pa ba ang magma system sa ilalim. Isang sikat na geyser, ang Steamboat, ay nagpakita ng kakaibang behavior na animoy naghahanda ito. Kung biglang bumukol at tumaas ng ilang metro ang lupa sa paligid ng geyser, ibig sabihin maaring tumataas na ang pressure at babala na ito ng malakit mapanganib na pagsabog. Kung sakali, narito ang pinakamasaklap na senaryo para sa United States at para sa buong mundo. Sa loob lang ng 1 oras mula sa simula ng pagsabog ng Yellowstone, mag-aalboroto ang lupa sa loob ng 100 kilometers na parang sinilaban ng napakainit na impyerno. Karamihan ng tao sa lugar na yon ay posibleng agad maapektuhan. Maaring namatay sa shockwave o na-suffocate sa nakalalasong usok. Sa susunod na mga araw, lalawak pa ang abo, sabay tataas ang bilang ng nasasawi. Ang ash cloud ay maaaring lumaganap ng libu-libong kilometro. Posibleng tabunan ang buong US hanggang kalahati nito at magkaroon ng super lakas na kidlat sa loob ng makakapal na ulap ng abo, nagigimbalin ang kagubatan at magdudulot ng mga malawakang sunog. Magkakaroon ng krisis sa supply ng tubig, elektrisidad at pagkain. Yung abo na naglalaman ng sulfur, arsenic at iba pang toxin ay babagsak din sa mga tubig tabang na mas hahantong sa malawakang polusyon. Babagsak din ang temperatura, pati na rin ang produksyon ng ani at daranas ng tagutom ang maraming lugar, hindi lang sa US, kundi pati sa ibang kontinente kung madala rin doon ang abo sa paglipas ng mga araw. Takot tayo sa senaryo na ito. Pero may mas nakakatakot pa raw kung sabay-sabay na magising ang iba pang supervolcano. Imagine niyo kung ang pagsabog ng Yellowstone ay maging sanhi ng sunod-sunod na pagputok ng iba pang supervolcano. Isang chain reaction na posibleng tumagal ng maraming taon at literal na magpabagsak sa sibilisasyon. Kung ganoon ang mangyari, baka bumalik tayo sa pamumuhay ng daan-libong taon na ang nakalipas na walang teknolohiya at ilang ulit mas kaunti ang populasyon dahil hindi kakayanin ng ecosystem. Ilang siyentipiko ang positibo na magagawa nating
Basahin ang sinyales ng maaga na mga lindol, pag-init ng geyser, pagtaas ng lupa. Gayunpaman, hindi lahat ay nakasisiguro kung ilang araw, linggo o buwan lamang bago talaga sumambulat ang magma. Mabilis kumalat ang usok, maapektuhan ang air travel, lahat ng sasakyang panghimpapawid ay hindi na makalilipad ng ligtas. Maging ang mga kotse at tren ay pwedeng huminto dahil sa pagkabara ng abo sa mga makina. Samantala, babahain din ng mud flows, pyroclastic flow, at lahar ang mas malalayong bahagi. Sa ganyang tindi ng sakuna, maaring buong lugar ay maging libingan, tulad ng nangyari sa Pompeii, pero mas malawak, mas pangbuong kontinenteng sakuna, at sa huli ay makakaapekto pa sa buong mundo. Kung mangyayari man ito, may ilang magsasabing baka tanging small pockets of humanity lang ang makakaligtas. Mga may handang bunker, may kakayahang lumipat sa ibang kontinente, may pinakamaraming reserba ng pagkain at kailangan pa pangangailangan, baka bumaba ng daan-daan o libu-libong taon ang antas ng ating kaunlaran. Ano ang gagawin natin sa ganyang posibilidad? Pwedeng sabihin ng ilan na kailangan nating i-develop ang teknolohiyang magbibigay babala ng mas maaga o gumawa ng paraan para bawasan ang pressure sa bulkan. Bagay na halos tunog science fiction at di natin alam kung kakayanin. Ang iba sinasabing maging handa na lang tayong maghanda ng mga supply na pangmatagalan na parang doomsday scenario. Pero kahit ang pinakanakaangat na bansa, tiyak na mahihirapang humawak ng ganyang level ng trahedya. Kapag gumuho ang infrastruktura, mawawala ang transportasyon, maapektuhan ang kalakalan, at kukulangin tayo sa pagkain at clean water. Ang tanong, pwede bang mag-overreact? Para sa mga eksperto, hindi ito paranoia kundi pagpapaalala na nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang kalikasan ay maraming sorpresa. Kung maari nang maghanda ng konti, bakit hindi? Dahil kung darating man ang masamang balita, kakaunti ang oras para mag-evacuate. At kung magsabay-sabay pa ang mga supervolkano, maaaring wala ng ligtas na lugar sa buong planeta. Bagay na nakakapangilabot isiping posible. Ayan, alam na ninyo ang posibilidad ng napakalaking kapahamakan mula sa mga supervolkano tulad ng Yellowstone, Tambora, Toba, Krakatoa at kung ano-ano pa. Hindi biro ang kanilang pwedeng gawin. Nakita na natin yan sa kasaysayan ng planeta. Hiling lang natin na sana't matagalan pa bago sila muling sumiklab o di kaya'y magkaroon tayo ng sapat na science and technology para bawasan ang pinsala kung sumapit ang ganitong napakabigat na pagsubok. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy tayong maging mapagmatsyag sa ganda at bangis ng kalikasan.